hello, what's up mga idol? Welcome ulit for another video. And for today's video, ayan, i-unbox natin itong isang napakalupit na entry-level smartphone ngayon ni Vivo, which is a Vivo Y05. So tara, pag-usapan natin. And mga ka-J-Vlog, finally lumabas na yung bagong labas ngayon na smartphone ni Vivo, which is the Vivo Y05. So ito ay in-order natin of course sa online, sa official store ni Vivo. Kaya kung interested kayo bumili nito, yung product link na yan nandito sa ating video. So tap mo yung video, view products, nandito sa section na to. Diyan lang kayo bibili nitong Vivo Y05. At yung minsan yung link yan lumalabas dito sa baba ng ating video. I-click nyo yan, dyan kayo bumili ng Vivo Y05 dahil meron pa kayong additional discount voucher dahil galing kayo dito sa ating YouTube video. Yan pa pala collaboration ng YouTube Shopping at ng online platforms sa mga consumers natin na gustong bumili nitong smartphone na to. So, okay. When it comes sa SRP niya, medyo hefty yung price ng Vivo Y05 pagdating sa SRP. So, yung SRP na ito for the 4GB 64 is 6,000 pesos and 4GB 128 is almost 7,000 pesos. So, kung mapapansin nyo mga idol sa kanyang RAM at ROM, hindi po bagay sa kanyang SRP. Ito na tayo papasok ang magandang balita. Dahil sa online, pwede nyo makuha ng below 5,000 pesos. Sabihin na natin 4 to 5,000 pesos for the 4GB 64GB of internal storage ng Vivo Y05. And yung 4GB 128 nasa 5,000 plus lang, di ba? Ang laki na makukuha yung discount. Sobrang ganda ng deal dito sa Vivo Y05. And ang napili nating color is yung deep blue or yung blue. So tara mga idol, samahan nyo ko yung unbox itong Vivo Y05. So ito yung box ng Vivo Y05. So very identical din naman sa box ng kanyang predecessor na Vivo Y04. So ito yung mga colors na pwede natin makuha dito. Meron tayong blue, parang light blue, silver na may ewan ko, tapos gold. So yung napili nating color is color blue. Ayan siya. So 4GB 64GB of internal storage yung available na nakuha natin. Meron tayo dito 6,500 mAh battery capacity, an IP65 water and dust resistant. And meron tayo, ito yung napaka-solid dito, 1200 nits of brightness na mo-offer ng Vivo Y05. Okay, so open na natin siya. So ito yung bubungad sa atin, yung smartphone of course. Tignan natin muna yung mga inclusion. Meron tayong free jelly case. We have here a safety information and warranty card, quick start guide, a charging brick na 15 watts po yung kanyang power brick. Medyo mabagal yun for a 6.5 mAh battery capacity, Type-C cable, and a SIM eject tool. So yun lang yung content ng box. Present si Marin jelly case. Ayan. Dito tayo ngayon sa mismong smartphone. And this is the Vivo Y05. Tingnan natin yung kanyang color in color blue. So in 3, 2, 1. Ayan. So yung pagka-blue niya mga idol, mukha siyang parang violet blue sa paningin ko. Ayan. So matte finish, mahaba siya. For 6.5 mAh battery capacity, okay naman yung weight niya, hindi siya mabigat. And medyo okay rin naman yung kanyang, hindi siya masyado mataba. Meron tayo ditong single rear camera system, and I think this is a IR blaster or a sensor. So hindi siya mismong lente. So single camera siya, flash, and I don't know kung notification light to. Check natin later on. Ganda, matte finish overall, walang any glossiness. Sa right side, nandito yung ating power button, /fingerprint scanner, and yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone, meron tayong speaker grills. Sa left side is SIM tray. So, tingnan natin yung SIM niya, kung hybrid ba siya or hindi. So, yan, good news, hindi siya hybrid SIM card slot, meaning pwede siyang lagyan ng dalawang nano SIM at isang micro SD card ng sabay. Sa baba naman, we have your microphone, Type-C port at speaker grills. And sa bibili nitong smartphone na to, magandang balita, meron na po siyang screen protector out of the box. So open na natin si Vivo Y05. Ayan. Vivo powered by Android. So kabit natin yung free na jelly case. So all goods naman.
Kitang-kita nyo pa rin napagandang design ng smartphone na to, pero palitan nyo agad tong jelly case kasi naninilaw siya. Okay siya as a temporary case, mapoprotection niya agad yung smartphone nyo. So, setup ko muna to, balik ako kayo. So, ayan mga idol, bagong ano lang sa akin, experience ko lang itong Origin OS ngayon ni Vivo. Ayan, medyo maganda naman. Nakakapanibago lang compare sa FunTouch OS, pero ito na, nagpapatunay yung brightness nito, napakataas. 1200 nits of brightness, napaka solid mga idol. Ayan siya. So, check natin yung about niya. So, about phone tayo. Origin OS 6, Vivo Y05, octa-core processor, 4GB of RAM, meron tayong storage compression na 6GB, 6500 mAh battery capacity with Android 16 na siya out of the box. So, medyo clean naman yung Origin OS. Pero na-feel ko yung pagkabagal nung processor niya ha. Ayan oo. Yung response, I don't know kung dahil simula pa lang siya or what. Pero ang taas ng nits of brightness ng smartphone na to, yun yung solid dito. So, sa display, custom brightness, ano to? Hindi ko maano yung custom brightness niya eh. So, sa ano tayo, refresh rate, so meron tayong smart adaptation, so meron tayong 120Hz screen refresh rate for smoother animation. Ayan siya. So in fairness, clean naman yung Origin OS medyo may pagkakaiba lang when it comes sa theme, pero yun, ang isang napansin ko talaga dito yung nits of brightness na napakataas. Mga ka-J-Vlog, na na-unbox na natin si Vivo Y05. Next is gusto ko share sa inyo yung first impressions ko dito sa smartphone na to. So gumawa na tayo ng first impression based sa kanyang specifications, so hindi pa natin siya nabibili. So ngayon is first impression na na-unbox na natin, na hands-on na natin si Vivo Y05. So tanggalin natin tong free jelly case para ma-feel natin talaga yung pagka-smooth netong smartphone na to. Napakaganda mga idol. Ito na pag-usapan natin una yung design. Tulad na sinasabi ko sa mga previous video ko, pagdating talaga kay Vivo, hindi talaga ako binigo niyan pagdating sa design and aesthetic na meron dito sa Vivo Y05. Napakaganda mga idol. Hindi nyo akalain na mura lang itong smartphone na to. Yun yung napaka-solid dito sa smartphone na to. 'Di ba? At in fairness for the color is very attractive and eye-catching siya mga idol. Magaan at hindi po siya mabigat for a 6,500 mAh battery capacity. Yun yung maganda doon. Yun yung maganda dito sa smartphone na to. Kumbaga, when it comes sa portability, ergonomics, na provide naman ng napaganda nito si Vivo Y05. Next mga idol is sa screen display. So, itong smartphone na to is naka-notch display, na yun yung isang major disappointment ko sa smartphone na to. Notch display na dapat talaga patch on. I know hindi siya nakaka-affect sa performance ng smartphone, pero syempre we need to adopt yung talagang modern design ng smartphone today, which is patch hole, pero bumawi naman sa nits of brightness. Tingnan nyo naman, di ba, hindi na talaga makita sa video natin dahil ang nits of brightness nito is 1200 nits of brightness. Sobrang natuwa na ako sa nits of brightness na mo-offer ng Oppo A60, Oppo E3X. Ito 1200, grabe, napakaliwanag. Perfect na perfect to sa mga consumers na naghahanap po ng isang smartphone na gagamitin nila pang navigating, or sabihin na natin sa mga motor taxi riders natin, delivery riders, maganda po to as a navigating tool dahil pag sa outdoor makikita nyo ng very very clear pa yung display nyo. Yung ibang specs ng display niya is very normal for its price. Tulad na lang ng resolution, HD Plus 720p, screen size 6.74 inches, malaki rin naman. When it comes to refresh rate, it's 120Hz screen refresh rate. Second, dito ako natuwa dahil iba na po ang operating system nito. Hindi na po siya FunTouch OS or manufacturer's UI pala, sorry. Hindi na siya FunTouch OS. It's Origin OS na po ni Vivo, and ang maganda rin dito is Android 16 out of the box at Origin OS 6. Medyo clean naman, yung may resemblance pa rin sa FunTouch OS,
Pero meron tayong makikita parang bago sa parang color ng itsura nito si Vivo Y05 dahil doon sa Origin OS. So first time ko magagamit yung Origin OS mga idol. Ayan siya. Pinakita ko rin naman to kanina sa ating unboxing. Pero naka Origin OS 6 na itong si Vivo Y05. Asahan nyo na to sa mga bagong labas ng Vivo na smartphone. Lahat po yan ay naka Origin OS na po. So, nag-transition sila sa FunTouch to Origin para ma-adapt na rin ang AI capability sa kanilang UI. So, dito natin may experience yan. Even sa mga pinakamurang smartphone ngayon ni Vivo, magkakaroon na ng mga AI capability yan. Next is yung processor. Sa processor, ramdam ko yung kabagalan niya. Dahil medyo nakaka-disappoint to be honest yung processor nito. It's Unisoc T7225 and 12 nanometer processor siya. Octa-core CPU with a clock speed of 1.8 GHz. Sa GPU is Mali G52. So when it comes sa GPU niya, goods naman siya for a budget gaming device. So makakalaro rin naman kayo dito, pero siguro when it comes sa heavy games, I will not recommend it. Wag niyo to gagamitin pag maglalaro kayo ng mga solid. Pwede siya sa mga yan, MOBA games, kasi MOBA games medyo light naman minsan yan. Depende sa settings of course. Pero 64GB lang talaga to kaya pwedeng masuggest ko dito. Ayan nga, I don't know kung Roblox pwede. I-game test natin ito sa ibang channel ko ng Roblox. Pero yun, what do you call this one? ML, Honor of Kings, all goods din naman dito. Kasi yung Unisoc T7225 na try ko na yan sa mga ibang Vivo smartphone din na same processor, and nakakalaro naman tayo ng mga MOBA games. Pero for its price or SRP, syempre it's a big no-no for 7225 even sa sale price yan na 5,000 pesos. Kasi may mga ibang competitors yan na nag-offer ng Unisoc T7250 na which is better, di ba? Pero dito, kung makuha nyo siya ng 4,000, again, hindi naman siya super bagal na device or super bagal na processor. It can do the job pag yung mga, alam mo yun, yung normal task nyo or day-to-day task, magagawa nyo rin naman dito sa Vivo Y05. Pero again, for its SRP na 6,000 to 7,000 pesos, hindi po perfect fit yung kanyang processor. Susunod din dito yung RAM at ROM. Medyo kuripot na naman si Vivo pagdating sa RAM at ROM, especially for 4GB64, tapos makuha nyo ng 6K, definitely sa big no-no. Kaya kung 4,000 to 5,000 pesos, 64GB, marami pa rin magiging skeptical. Kasi marami na tayo nakikitang 128 sa ganitong presyohan. Kaya you need to sacrifice yung storage talaga dito, or gusto nyo i-upgrade nyo siya for 128 na 5,000 plus. Pero yun lang naman yung napansin kong isang major disappointment dito, yung storage talaga, 64GB. Dapat nga hindi na sila nag-offer ng 64, especially for this kind of price tag. 128 na the best minimum talaga na pwede natin makuha, kasi medyo maliit na talaga 64GB in today's time. Pero yun nga, expandable naman ang kanyang storage. So kumbaga meron din mga kayo option para ma-store yung mga ibang files nyo, documents na files, photos, videos, music, lagay nyo lang sa SD card, tapos yung storage nya na 64GB, doon na lang kayo mag-focus sa apps or games, dahil hindi po pwede ma-transfer yung games or applications nyo sa memory card, or sa memory card nya. Camera is very basic, single camera siya with 8MP and 5MP front facing camera. So abangan na lang natin siya sa ating full review, dahil doon natin test itong si Vivo Y05. Pero for its price, medyo mababa megapixel na ma-offer niya. Ang magandang balita sa Vivo Y05, it's dual stereo speakers. So with 200% volume siya. So let's try yung pagka dual stereo speakers na ito. Tatry ko. So tatry ko lang, papakinggan ko kung saan lumalabas yung pangalawa. Kasi parehong nasa taas kung sakali. So yun mga idol, yes, it's weird na dual stereo speaker siya, pero yung dalawang speaker magkatabi. Isang speaker nandito, tapos isang speaker nasa earpiece. So hindi balance, dapat nasa baba para maganda yung labas, di ba? Or balance yung labas ng sound. And I feel ko hindi ganun kaganda yung bass quality niya for a stereo speaker. So medyo nakaka-disappoint. Pero loudness is there, napakalakas. Bass quality, medyo nakakalungkot lang. Syempre, next na battery, ito yung isang panlaban ni Vivo Y05 sa mga competitors na, of course, 6,500 mAh battery capacity. Kasi usually, meron din pa tayo nakikita for 4,000 to 5,000 pesos smartphone na nasa 5,000 plus. Ito, 6,500, talagang makaka-attract to ng mga consumers natin na una nilang inahanap sa smartphone battery capacity or battery performance. Meron dito sa Vivo Y05. At
The sad part is slow charging siya, 15 watts lang siya. So kung tinero mo yung 6.5 sa 15 watts, usually mga 3 hours baka full charge na itong smartphone na to. And mataas din naman ang kanyang protection sa tubig, IP65, water and dust resistant. So pag gagamitin nyo to as a navigating tool sa inyong motor, pwede siya, hindi po siya may sira pag nabasa siya ng ulan. Okay? So ayan mga ka-J-Vlog ang ating unboxing, hands-on dito sa Vivo Y05. Kaya kung interested kayo dito, again, yung link na ito nandito sa ating video. So tama yung video, view products, nandito lang yan sa section na yan. Mura nyo lang makukuha dyan ng Vivo Y05, or may isa pang link nandito sa mismong baba ng ating video. Lulubog, lilitaw yung link na yan. I-click nyo na yan mga idol, mura at bagsak presyo lang dyan ang Vivo Y05. Abangan nyo na lang po yung ating game test and full review dito sa smartphone na to.